Hello, si Dudes Poli. Kumusta po? At welcome back po sa aking bagong tutorial. Ang Photoshop tutorial. So, ngayon po pag-aaralan po natin ang paano po ba gumawa ng cloning effect or yung ganitong effect. Kung titingnan natin, limang dito tao pero iisa yung mukha. So paano ba gagawin to? So meron akong ginawang konting malit na presentation or yung video sa office since nagmamadali. Pagpapasensyahan nyo na yun. But for now, pag-aaralan natin kung paano ba ginagawa to. So una, dapat alamin natin kung ano yung mga dapat kailangan. Since alam na natin yung mga basic tools gaya ng selection tools, yung eraser tool, lahat ng mga basic tools na pag-aaralan natin yung mga kaya nilang gawin. Ito sa cloning effect, kailangan mo lang dito eraser, selection tool, o tsaka yung mga tawag nito adjustment layers. Yun lang yung mga gagamitin dito sa paggawa natin ng cloning effect. At pinaka-importante yung camera or kahit anong klaseng camera. Depende kung anong gusto nyo mangyari dun sa kung may maganda kayong camera, DSLR or mga digital cameras or cellphone, pag may mga isa pa sa pinaka-importante kung may tripod, kasi kailangan natin hindi gagalaw yung camera natin. Mas maganda if kaya nating i-set na kusa siyang kukuha ng picture without yung gagalaw yung camera. So yun yung mga dapat na i-consider natin para mabuo natin itong cloning effect na to, no? Ito siya. Medyo hindi siya ganun ka refine yung pagkatrabaho nito kasi nagmamadali nga. Gusto ko lang magkaroon ng sample kung paano nga ba siya gagawin. So I have here 5 kuha. Ayan, ito yung sinasabi ko na kailangan may yung camera mo naka-steady siya, yung station niya dapat hanap ko ng pwesto maganda na hindi siya gagalaw, or kailangan isang angle lang yung makukuha mo. Tapos ikaw na bahala kung anong gusto mong mangyari doon sa effect mo or sa cloning mo. Gusto mo ba magpalit ng mga damit or ano yung mga accessories na gusto mong ilagay or gagamitin para mas maganda yung effect ng or clone na ginawa mo. Kagaya dito, sabi ko sa kanya ano ka ng cellphone, tapos dito naman sa kabila magbasa ka ng magazine, sa kabila naman tumawag ka, sa kabila naman mag-isip ka, saka last yung sa papasok siya sa door sa office namin. So yun yung naging setup namin, no? Kaya para mabuo yung itong effect na ito. So sisimulan natin kung paano nga ba siya gagawin. Una, ang gagawin natin dito, maghanap tayo ng base, no? Nagagawin natin base, isang picture dito na gagawin natin base para ilagay itong apat na ito. So dito napili ko itong pagbukas niya sa pintuan since nagmamadali ako. But pwede niyo nang mamili, depende sa saan kayo mas madali nyo i-edit yung isang picture. So sa side ko, ito yung napili kong pwede ko siyang gawing base. So isang background layer, ito yung base ko. So halimbawa ilalagay ko na to itong isa dito, itong hanapin ko siya. Ayan, ito siya. So ang gagawin natin, Control A, since magkaparehas lang yan pag nilagay natin yan sa base natin,
isang angle lang yan, so hindi tayo mahirapan. So Control A, ibig sabihin all, tapos Control C, which is copy, punta ka dun sa base mo, Control V. So pag nilagay natin yun dyan, ibig sabihin nasa taas yan na layer, mapapalitan yung or magbabago yung itsura dahil itong layer 1 na to, siya yung nandito sa taas, no? So ang gagawin natin, i-extract natin tong ito siya, i-extract natin to siya. So either gamit ka ng marquee tool, rectangular marquee tool, para ma-extract siya, gaya niyan. So pwede mo siyang, ang gagawin mo, since pareha siya, Shift Control I, para ang tatanggalin mo is etong portion lang na to, kasi siya yung ilalagay mo dito sa base, di ba? So pagkatapos mo ma-Shift Control I, ang selected area is etong, ibig sabihin yan, inverted na nasaan ba yung selection? Yan, inverse, Shift Control I. So inverse yung selection mo. Instead na siya ito. So since ito yung kailangan natin, ito yung tatanggalin natin ngayon. Delete lang natin. Ayan na. So kung napansin niyo, nakita na natin yung base natin, no? Control D lang para matanggal, ma-deselect. Kung titingnan nyo, nagbago na, no? Itong layer na to, nag-transparent yung dinelete natin. So definitely makikita natin tong base natin. Kung titingnan natin, medyo maganda na siya, pero pag lalapit tayo, may mga edges na makikita natin dyan, but hindi siya ganun ka-obvious since yung kuha nga natin ay iisang angle lang. Kaya lang siya nagkakaganyan dahil dun sa lighting effect natin, hindi siya ganun, hindi maganda yung light natin. But 90% medyo blend na yung edges niya sa background layer natin. So next, mamili tayo. Ito ba? Okay, ito Control A uli, Control copy, Control C. Hanapin natin yung base natin, Control V. So as usual, nawala na naman yung layer natin kasi natabunan. So since ito lang kailangan natin, ito lang tatanggalin natin ngayon. Ayan. Ayan. Yan, i-consider na natin yung mga if may kagaya nito, may shadows, yan mga dapat i-consider natin para hindi magmukhang fake excuse me, yung ginagawa natin. So uli, Shift Control I to inverse the selection, and then delete. Boom. Yan na siya. Then Control D to deselect. Ayan, tatlo na sila, no? But here, papansin natin na klaro yung edges natin. Diyan naman lalabas yung creativity natin pagdating dito, pag nalinis na natin yan. So for now, kailangan muna natin kumpletuhin yung 5 para makita natin yung ano pa ang kulang. Ito, Control A uli, copy, punta ka sa base mo. Ayan. Tapos ito, halimbawa, Shift Control I, delete, Control D, off. Ano nangyari? Why it's not working good? Wait, may mali. Ulit natin. So ito siya. Bawa yan. Shift Control I, delete. Okay yan. So kung napansin nyo, may problema dito. Natabunan yung etong si layer 1 natin. Hindi siya maganda tingnan. So madali lang po yan. Bali, ang mangyayari dyan, ipasok natin ito sa ilagay natin sa ilalim para
mawala itong ano na to. So dalhin natin si layer 3 dito sa may layer 1, pagpalit natin. Ayan na siya. Or layer 2 to layer 1. Pag ganyan ang sistema, ibig sabihin, itong layer natin dito, pag in-erase natin yung background na yan, nagkakaganyan, nagkakagulo yan. Ayan. Pag in-extract talaga natin yung tao lang mismo, gamit yung pen tool or selection tool natin, kagaya niya, selection tool, yung tolerance palitan natin. Control D, tolerance, masyadong palit. Yan. Pag dinilit natin yan, makikita na natin yung kabila, no? So diyan napapasok po yung pag eraser, no, pagbura or yung pag-extract mismo talaga yan. Pag binura natin yan, tapos yan, no, pag binura pa natin yan, makikita na natin yung ano, yung tatlo talaga. So may mga dapat talaga ibura dito para lalabas na ano, maayos itong ganito mangyayari sa kanya. So kailangan aware ka doon sa mga ilalagay mo or saan ito, anong layer to, layer 2. So kailangan natin i-delete to para lumabas to si yan. Oh, mali ata itong meron pa ba isa dito? Parang mali ata ito. Hanapin natin to. Hindi ito siya. So ito yan, ilagay natin sa ano nangyari dito, bakit siya hindi oof. Ito dapat ibura. Bakit magkaiba yung kuha? Ay, mali. Kasi may kinuha akong isang ano dito. Ayan, mali. Mali itong isang nakuha ko kasi yung angle ng camera dito naka ano, so ito mali ito siya, kaya hindi siya pumasok dito, nagmatch kasi nga may mali ako. Ito yung unang shot ko sa kanya, nakuha ko pala. So palitan natin yan, burahin natin to. Ayan, ganyan. Open, nasa na yun siya. Dapat dito nakatingin yung camera. 1, 2, 3, ayan. 1, 2, 3, 4, ayan. Ito pala dapat. Ayan, pasensya na. So, titingnan natin kasi yung kuha ng camera. Control A, copy. Control V. Ayan siya. So kung napansin yung kanina, iba yung angle ng camera kaya hindi siya nagma-match. So yun yung mali ko kanina, hindi ko nabura. Anyway, so ito yung kailangan lang natin. Shift Control I, delete. Boom, ayan na siya. Ayan. Ayan na yung apat. So isa na lang. Nasaan yung isa? Ayan, Control A, copy, Control V. Ito lang kailangan natin. Shift Control I, delete. Yan. Ba't ko naman dito nilagay? Kulit. Dito pala, Control V. Tapos ito, Shift Control I, delete.
Okay? Ayan, burahin muna natin to. Ba't napunta dito to? So anyway, ito na siya. Dito na naman, since naayos na natin yung 5, nailagay na natin. Titingnan na natin yung mga dapat natin burahin or dapat malinis yung pagkakabura para hindi siya halata, no? Kagaya nito, may putol dito kasi malaki yung itong si layer 4, malaki. So dapat tao lang talaga yung ano natin. Ito lang talaga, siya lang talaga yung ano. Either anong gagamitin nyo, ito si lasso tool or si pen tool. So suggest ko si pen tool gamitin nyo kasi masyado siyang flexible, madali siya pag ayan pag nakapaan nyo na to kung paano siya gagamitin, madali na lang talaga siya, madali siyang ma-edit. Ayan. So since ito lang taong kailangan natin, di ba? Ayan, ito lang naman kailangan natin Ayan, madali na lang para madaliin ko na, hindi ko na masyado at least may idea na kayo kung paano siya gagawin. Ayan, since ito lang kailangan natin, yung tao lang. Ayan. Ayan. Ayan, halimbawa. Ayan. Ayan. Right click, make selection, feather, radius or 1 or 2. Ayan. Ayan na siya, na-select na natin. Ang gagawin natin, shift control I to inverse, kasi ito lang yung tatanggalin natin. Delete, boom. Ayan na. So nakita na natin yung nasa pintuan. So titingnan natin itong mga dapat gagawin dito. Ito pa, may portion pa na dapat erase. So gamit ang pen tool or eraser tool, depende na sa'yo. Ayan, mamili ka, liitan mo yung eraser mo para kung saan ka komportable at alin ang mas maganda mong gamitin. Para lang talaga dito sa side ko ngayon, minamadali ko lang to para makita nyo lang yung kabuuan, no? Ayan, bawa lang. Ayan. Ayan, okay na. Now, meron pa dito. Halimbawa ito, halimbawa, ayan. Anong layer to? Si layer 2. Layer 2, erase natin yung para hindi siya fake tingnan. Ayan. Ayan. Hanggang sa magmamatch na talaga siya. May, halimbawa, naayos nyo na yan. Sa tingin nyo, nalinis nyo na yung tapos hindi maganda yung outcome niya or yung tawag nito, yung kulay niya, i-flatten nyo na lang. Halimbawa, nalinis nyo na lahat, hindi na obvious yung mga edges. Right click ka dito sa kahit saan dito sa layer na to, flatten mo yung image mo, buuin mo na isang na lang, tapos back up ka or before ka mag-flatten para makabalik ka sa dati mong right click, duplicate layer, duplicate mo yung background mo, off mo siya, tapos i-group mo, Ctrl G, ayan, Ctrl G as in group 1 para may backup ka. Duplicate mo yung group mo, ayan, off mo siya para pag may gusto kang baguhin, at least. Tapos ito, merge mo na yung group para isa na siya, no? Diyan na lalabas ngayon yung adjustment layers mo. Baguhin mo ba yung curves niya, ayan, para medyo maliwanag siya. Ayan. Paano ba? F, yan, para makikita. F, tapos pan yung, ayan. So halimbawa, yan, kontento ka na kayo dyan or hindi pa, ano ka uli,
or gusto mong i-black and white para hindi halata, 'di ba? So depende na sa inyo kung gusto mo ng anong magandang effect dyan para hindi siya halata yung ano, yung ginawa mo. So yun po yung F 3. Hello, ano to? Problema yung mousepad ko. F yan. So ito po yung paano po yung ano paggawa ng cloning effect. Meron akong malit na video ginawa ko sa office kanina. Medyo nagmamadali ako kasi makulit yung T-boy namin, gusto niya rin daw kagaya sa kanya, but presentation lang yan para ipakita kung paano siya gagawin. Hope na magustuhan nyo at ano pa ba. So hanggang sa muli, maraming salamat at God bless us all. Hello, magandang umaga. So ang ituturo ko ngayon is yung paano gumawa ng cloning effect, kagaya nitong ginawa ko ngayon dito sa kasama kong driver sa office. Gumawa ko ng cloning effect. So paano ba siya gawin? So ituturo ko ngayon kung paano siya gawin sa halimbawa ko itong kasama ko dito sa office. So madali lang kung paano siya gawin. Kailangan mo lang ng camera, tapos Photoshop, tapos kung paano yung procedure, ituturo ko ngayon sa inyo. So ngayon may 5 akong clone, tapos ginawa ko siyang ginawa kong artista para acting siya na parang may ginagawa. So para lang magkaroon ng effect. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano. So gamit tong camera. Yalla, Ali. So kailangan i-position mo lang yung camera mo sa isang angle kung saan yung gusto niya. Teka, gusto niya dito to eh. Ito yung office namin nga pala. Wala pa yung boss namin eh. So kailangan natin ng isang since wala tayong tripod, hanap ka ng isang bagay na makakatulong sa'yo. Yung bang yung pwesto niya na hindi gagalaw. So ito yung halimbawa, ito yung gagamitin ko para steady yung pagkuha ko ng picture. So kailangan steady yung yung camera mo. Kailangan hindi siya gagalaw sa bawat kuha mo. Kailangan hindi siya gagalaw. So yung camera mo dapat naka-steady, dapat yan. Since wala akong tripod, naiwan ko sa bahay. So ngayon, papakita ko kung paano. So sabihin ko sa model namin, si Ali, kukuha ako ng isang shot. Kailangan naka-steady. Tapos, okay, action. 1, 2. Mafi shuf ana. Shada. Aywa kida. Shuf hada nafarinak. Shuf. Lazim arrange. Okay, kailangan i-arrange natin kasi kailangan perfect yung gawa natin. So, yung magiging sample natin is nakatingin siya or may meeting silang tatlo. So, listen. Mapi sahig kita lazim straight ka? Yes. Okay. So, yan. Kailangan kausapin mo rin yung artista mo kung paano siya magdadama. Sabi tok kuha, sabi tok hawa. Sabi tok kuha, sabi tok kita ha? Okay. So, ayan. Ayusin natin yung pwesto natin. Kailangan makuha natin yung loob. Okay. 1, 2. Okay, wahid. Yalla. Rutani. Aywa, lazim ari sadr. Yalla. Shada, wapi ko sada. Okay. Ayan, kuha ka na naman. Tapos, yalla, kalas. Wahid na. Center. Mushkila hada. Lazim wapi shada. Yalla. Okay, kalas. 1, 2.
So, ayun na po, nakuha na natin yung tatlong angle. Tatlong views. Yung isang angle. Lazim ano ba? Lazim check alin. So, ganun po ang procedure. Dapat makuha muna natin. Dapat may camera. Any kind of camera na pwede nyo gamitin. Tapos, kailangan may artista. Ganun lang kadali. So, pagkatapos, syempre, lagyan mo na sa Photoshop. Sa Photoshop mo. So, ito yung magiging sitwasyon niya. Here. So, Come here. Sa kaibigan ko, si Thomas. Hello, how are you? May 5 angle siya na kinuha ko sa harapan ng area ko. So, ito yung nangyari. Ito yung sa 2, 3, 4, 5. So, kailangan may base ka. Halimbawa, ito yung nagiging base ko. Ayan, ito yung nagiging base ko. Lahat ng ito, bawat view, ilalagay ko ngayon dito sa pwesto ko. Sa base na yun. So, magsimula ka ng maglinis. Kagaya ito. Una ito nilagay ko. Halimbawa, come here. So, ito halimbawa, ano ba mo yun? Ito halimbawa, copy. Tapos, paste mo lang siya dito sa base mo. Ayan siya. So, nasarado siya kasi nasa taas ng layer. So, ang gagawin natin, gamit yung mga selection tools natin. Ayan, select mo lang yan. Shift Control I para ma-delete yung background niya. Siya lang yung matira. So, ayun na siya. So, since may mga dito, obvious pa na mga image or background, delete mo lang siya gamit yung eraser tool mo or ano bang gusto mo na hindi siya halata, or isa-isahin mo siyang gamitan ng pen tool para ma-extract mo talaga na hindi na siya halata. So, ganun lang po paano gumawa ng cloning effect, no? So, hanggang sa muling pag-aaral. Maraming salamat.